Sabi nung una, nakwa, si Myla! Ano kaya apelido ni Myla? Ano ba? Pag hinihika ako, wag ganon. O anyways, sabi niya, Tita L, what to do, what to do? Medyo gipit po ako lately at may ibang priorities in life na super important, pero baka darating ang mga kakilala ko kasama ang mga anak nilang inaanak ko. Purita Mirasol ang Mima ngayon. What to do, what to do? Your Purita godmother, Myla. Myla! Ayun na nga. O edi ano ba naman yung darating? As in, biglaan ba dumarating yung mga inaanak mo? Huwag mo pagtaguan. Huwag mo namang pagtaguan. Alam nyo sa akin, siguro kahit yung simpleng pa-candy-candy lang. Kung mga inaanak nyo naman na bata pa, alam niyo yung simpleng candy or yung mga trinkets, 'di ba? Maraming nabibili ngayon sa mga yun nga, katulad nung mga malalaking brands like that Australian retail store na kinikwento ko sa inyo kanina. Ganun na rin sa iba pang mga, sa mga iba pang mga nabibili mga tindahan sa mga mall na, alam niyo yung mga nakabundle-bundle na siya. Kung may mga inaanak niyo naman, mga bata-bata pa, yung nakabundle na eraser or mga pencil, bumili ka ng ilan-ilan lang nun, sobrang mura lang naman. O, tsaka mo pagka nagpunta sa'yo sa Pasko, di bigyan mo ng pa isa-isa, padala-dalawa, tapos sabihin mo, utang muna ha, pagyaman ni tita, kasi medyo Purita Mirasol si Nina ngayon, hindi pa kaya ng budget, pero next year, promise ha, may utang ako sa'yo. O, ganon. At least kahit paano hindi na zero at hindi mo pinagtaguan. O, wag lang tayo makarinig dun sa kumare mo. Alam nyo, minsan may mga ganyan eh. Yun yung, I'm sorry po ha, pero yun yung nakakainis. Parang yung bata nga, carry lang sa binigay mong regalo. Pero yung nanay nung bata or yung tatay nung bata, yun ang maraming kuda. Bakit ikaw ba yung inaanak? Pinilit mo nga lang na maging ninang yung tao, napilitan na nga lang, di ba? Ito tip ko para sa mga parents. Kung kayo ay nagbabalak na kumuha ng mga ninong at ninang para sa mga newborns ninyo, sa mga anak ninyo, make sure na ito ay mga kamag-anak nyo, more or less mga kapatid nyo. Bakit? Kasi ang concept po ng pagiging godparents or ng godmother and godfather, hindi po yung pelikula ha, iba yon. Huwag yung Godfather na pelikula, medyo hindi pwede yun sa mga bata, no? Pero yun nga, kasi yung pagiging godparents, kaya kayo kumukuha ng mga ninong at ninang, eto yung mga taong maaari mong ihabilin yung mga anak nyo in case may mangyari sa inyong masama, katulad ng sudden or bigla ang pagkamatay. Kaya ang kinukuha po dapat, sana, hindi lang basta yung maraming anda, 'di ba? Huwag sana tayong masilaw sa mga ganong bagay, pero it's more on sino ba yung mga tao na mangangako sa'yo na yon, aalagaan ko ang anak mo kapag may nangyari sa'yo. Isipin nyo kung sino yung mga taong yon. Kaya kayo naman na inaalok bilang ninong at ninang, wag rin kayong oo ng oo. Kasi baka hindi nyo alam kung anong pinapasok ninyo. 'Di ba? O yun lang. Yun lang, Myla. Paki-message ulit kung ano apelyido mo, ha? Medyo naiintriga ako kay Myla. Myla! Myla, ano nga siya? Ito naman si Donna. Sabi niya, what to do, what to do? Gusto kaming makita ng estranged father namin this Christmas. Pero hindi pa ako healed sa ginawa niya nang nagkapamilya siya sa iba. Hindi pa ako handang makita siya after almost 3 years. What to do po? Don't know what to do? Donna. Ano to? Don't know what to do? Don't know what to say? My heart is broken in tears? Ganun ba, Donna? Alam mo, hindi naman kita masisisi kung ayaw mo pa or hindi mo pa kayang makita ang inyong tatay na iniwan kayo para sa iba. I guess, normal lang yung feeling na ganon. Kung hindi ka pa handa, wag mong ipilit. Hayaan mong i-allow mo yung panahon na i-heal ka muna. Pagka okay ka na,
tsaka ka makipagkita sa tatay mo. Siguro, alam mo, on the side of your dad, meron kasing guilt feeling yan, kaya pinipilit niya na magkita kayo. Doon naiintindihan ko rin yung tatay, kaya lang kasi naman tay, ano ba naman ang nakain mo? Napakampogi mo naman, kumuha ka pa ng iba. Pwede naman doon sa nanay ni Donna. Hindi ba? Pwede naman sa nanay ni Donna nag-number 2 ka pa. So, yun nga. Tapos, alam mo, Donna, what you can do also is, ipagdasal mo. Ipagdasal mo na sana mapatawad mo na ang tatay mo. Kasi kapag walang forgiveness sa puso mo, wala ring healing at wala ring moving forward na mangyayari. Gaano man kasakit ang ginawa ng tatay mo sa pag-iwan, sa pag-abandona sa inyo. Alam ko masakit yon bilang anak ha, pero isipin mo na lang pinagdadaanan ng nanay mo. 'Di ba? Mas masakit yon kasi asawa yung nawala sa kanya pagkatapos nagkaroon pa ng iba. After almost 3 years, I'm sure she is also hurting until now. So, ipagdasal mo na sana magkaroon ng forgiveness. After the forgiveness comes the healing, and after that, moving forward na. Okay? So, sana dumating yan. Pero take your time. Take your time. Mahirap yung mahirap yung sugat na yung kala mo magaling na, tas pag tinuklap mo may pa sa ilalim, di pa siya fully healed, hindi pa siya nagpepeklat. So, ayan. Take your time, girl. Carry lang yan. O, si Crizel, sabi niya, what to do, Miss Laila? Kinakabahan po ako. Hindi ako sanay na mawalay sa family ko and loved ones. Pero sasampa na po ako sa cruise ship sa Feb next year. Natatakot akong ma-homesick at baka hindi ko kayanin. What to do po? Cruising soon, Crizel. Wala na bang ibang trabaho kung hindi mo naman talaga feel? O kung natatakot ka, sino bang nagsabi sa'yo sumakay? Mars, kanino man desisyon ito na sumakay ka sa cruise ship? Kasi kung natatakot ka pala or kinakabahan ka dahil baka maho-homesick ka, baka first time mo rin mawalay sa pamilya, kanino bang desisyon ito? Yan ang una kong tanong sa'yo. 'Di ba? Baka naman meron pang ibang option, may iba pang trabaho. Naiintindihan ko kung first time kang mawawalay ng matagal sa pamilya. Pero may mga bakasyon naman na tinatawag at mas modern na ang panahon ngayon. Hindi katulad nung panahon ng mga tsuhin natin at nung mga tatay natin na nagtatrabaho sa Saudi na voice tape pa ang kinakareer o bilang throwback Thursday tayo ngayon. Pinupuno yung voice tape, magkabila, side A, side B, bago ipadala. O hindi ba? By the time na nandun ka na sa may bandang side B, sa kalagitnaan na sinabi niyang, may sakit nga ako ngayon, hinihika ako dito ngayon, anak. By the time na napadala ng tatay mo yon, magaling na siya sa hika niya. O hindi ba? Naapakan nga ako ng camel ngayon, anak. By the time na naipadala ni tatay yon, malamang, ewan ko, na-amputate na yung paa or something. Hindi ba? Mas modern naman ang panahon ngayon. Homesick in the sense na siguro yung face-to-face, di ba? Hindi kayo magkakakitaan. Pero sa mga video calls, hindi ba? Sa mga voice calls, for sure, hindi naman ikaw masyadong maho-homesick. So, ayan. Habaan mo na lang yung bakasyon mo. At pag hindi mo nagustuhan ang pagku-cruise ship, di tapusin mo na lang yung kontrata mo and then hanap tayo ng ibang trabaho. Ikaw naman kasi, napasubo ka dyan. Ayaw mo naman pala. So, what made you say yes, te? Alam niyo yung mga kaibigan ko sa barko, may mga chismis dyan kapag may mga kumakatok-katok daw sa pintuan, huwag niyong binubuksan agad-agad kasi baka mamaya, yan? Yung mga kumakatok na yan. Ay, nako, yan ang ating shoutout note. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha?
at True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang levels natin sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.